Naaprubahan sa committee level ng Senado ang higit 2 billion pesos na budget ng Office of the Vice President. Sa kabila yan ng nakwestyong 10 milyong pisong allotment sa librong May Mukha ni VP Sara Duterte na naging mitya ng sagutan nila ni Senator Risa Hontiveros kahapon. Magbabalita si Mayan Los Baños. Inungkat sa pagdinig ng Senado ang tungkol sa 2025 budget ng Office of the Vice President o OVP, kasama na ang hinihingi nitong 10 milyong piso. Para raw ito sa ipamamahaging librong pambata na pinamagatang Isang Kaibigan na sinulat mismo ni Vice President Sara Duterte. Tanong ni Senadora Risa Hontiveros, ilang libro ba ang bibilhin ng OVP at ano raw ba ang kwento nito? Bagay na tila minasama ni VP Sara. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Pero si VP Sara inungkat pa ang 2016 elections. Noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. 2, Madam Chair. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dito na namagitan si Finance Committee Chairperson Grace Poe. Anya, hindi ito ang tamang panahon para mag-ungkatan ng nakaraan. Muling ibinalik ang tanong sa kung tungkol nga ba talaga saan ang librong Isang Kaibigan. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Nagkakahalaga ng mahigit 2.03 billion pesos ang hinihinging budget ng OVP para sa taong 2025. Ilan sa mga sinisilip ni Senadora Hontiveros ang ilang proyekto ng Vice President na ginagawa na rin daw sa ilang ahensya ng gobyerno, gaya na lamang ng burial at medical assistance para sa mahihirap nating kababayan at pagbibigay ng tulong sa mga nasalantang pamilya. May kaparehas na programa na raw yan sa DSWD at DOH. Paliwanag ni VP Sara, marami ang humihingi ng tulong sa kanilang opisina at hindi raw nila pwedeng hindian ang mga nangangailangan. Itutulak naman daw ni Hontiveros na ilagay na lamang ang budget sa ilang programa ng OVP sa line agencies na may kaparehas namang proyekto. Pumitik ulit si VP Sara at inalala ang sinabi raw noon ni Hontiveros. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas. Natanong din si VP Sara tungkol sa issue ng mga tinanggal na security detail niya mula sa PNP. Nanindigan ang bise na isa itong political harassment. Sa huli, lumusot din sa komite ang hinihinging budget ng OVP at inirekomenda na itong ipresenta sa plenaryo sa mga susunod na buwan. Ang OVP naman muling dinepensahan ang hinihinging budget para sa libro na hindi raw gagamitin sa pamumulitika. May mga grade 7, grade 8, grade 9 na hindi pa marunong magbasa.
So talagang malaki yung push na ginagawa namin nung nasa DepEd pa kami on reading. And this is one of her ways to inspire reading sa learners. Para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5.